Padali mo ni ma'am. Para ma-pray ko. Pero meron tayong ipag-report order. Okay. Dito sa Barangay Kabuntulan. Ano sa lakay? Mayang hapon. Doon na kung si Sir Direk. Dira guro sa sa Dito po. Ikaw, sister, dapat andito ka rin. Dito ka ma'am, dali mo lang. Ma-pray. Saglit lang ito. Kasi, kasi ang Diyos, magpapagaling siya ayon sa mga pananampalataya natin. Si, ano po pangalan niyo? Garlic. Garlic. Ang isang tiyak na bagay, hindi kami makarating dito kung hindi ka nagkaganito. Yan ang totoo. Hindi kami makarating dito kung hindi ka nagkaganito. Ngayon, may mga bagay na nangyayari sa buhay ng tao na pinahintulutan ng Diyos. Yan yung ginagawa ng Panginoon para tayo ay... Kasi ang Panginoon ay may pakay, may plano siya tungkol sa pagtawag sa kanyang mga minamahal. Tayo inibig ng Diyos, inibig tayo ng Diyos. Pero hindi natin nabibigyan ng pansin kung paano ang pag-ibig natin. Ngayon, para maranasan natin at kailangan natin ng Diyos, bibigyan siya ng mga karamdaman. At yung karamdaman na yan, magiging daan yan para tayo lumapit sa Diyos. Ito, Brother Caroline, nakakakita pa po kayo mo pa. Tapos, ang ano po, blurred lang. O, malabo. Ang sinimulan po niyan, Nasakyan ba ng Ubertec? Ano kay Spalto? espalto. Tapos tumansik po sa mata ninyo. Wala po kayong helmet noon. Hindi, ganyan palos ko. Ligo mo lapit na yung balay bla. Ligo ko nangyinan. Oo. Ubertec ang dump truck. Tapos nagtalsikan po yung espalto. Yung Spalto. Ito pong isa wala naman. Nadala, no? Nandala. Okay. So ito po yan. Ito lang ang tanong. Kayo ba may panahon para sa Diyos? Halimbawa, sa samba. Sa linggo, may pagsamba po tayo. Naalala ko isang kapatera, no? Ang karamdaman niya naman, butas na ito. Laki. Gano'n na kalaki yan. Butas dito. Ano po yun? Ang tawag doon diabetes acute. Diabetes acute. Butas na ito. Ganito. Pagpunta niya sa doktor, sabi ng doktor, maghanda ka ng 200,000. Puputulin yan, left and right. Bawat isa, 100,000. Dahil dalawa, 200,000. Wala siya ngayong ganong kalaking halagang pera. Alam niyo pong ginawa niya. Hinanap niya ang Panginoon. Panginoon, saan kita matatagpuan? Ako ay maglilingkod sa iyo. Ikaw na lang ang pag-asa ko, sabi niya. Alam niyo po, tamang-tama ako po ay nandoon sa sa Cavite. Hanggang yung isang kapatiran, tinawag po ako para puntahan siya. Alam niyo po, yun yung naging dahilan. Siya po'y pinagaling ng Panginoon. Dinischarge sa po sa ospital yun. Dahil bulok na to, bulok na. Hindi na siya makapagsapatos, hindi na. Pero ngayon, 10 taon na, hindi na bumalik yung karamdaman. Sinabi ko lang sa kanya, maglaan ka ng panahon para maglingkod sa Diyos. Ito po yan. Ang kahalagahan po ng paglilingkod sa Diyos, ito po. Kayo po ba'y naniniwala sa Biblia? Kayo po, sister, naniniwala kayo sa Biblia? Ito. Ang dahilan kung bakit may ibanghelyo, kasi yung ibanghelyo, ito yung kapangyarihan ng Diyos upang ang tao'y iligtas. Kasi mayroong pong tiyak na kapahamakan. Ito po yung dalawang lugar, ang impyerno at ang langit. Ngayon, marami pong ayaw sa impyerno. 99.9 ayaw ng impyerno. Lahat gusto sa langit.
Pero alam niyo po bang may-ari ng langit ang Diyos? At Diyos din ang magdideklara kung sino yung po pwede pumasok doon. At ang papasok doon, mga taong may mga panahon para sa Diyos. Kada linggo sumasampa sila. Namuhay ng ayon sa gusto ng Diyos. Kasi ang preparasyon po ng kaligtasan, habang tayo po'y nabubuhay, ihanda po natin ang ating sarili para sa Diyos. Sa ating kinagisnan, ako po, religyoso po ako eh. Religyoso po ako. Dahilan din ang pagkatawag sa akin ng Diyos. Nagkaroon po ako ng karamdaman, cancer. Hindi ako naniniwala sa tinatawag na born again. Hindi. Binabato ko pa nga yan. Pag may fellowship sila, binabato ko eh. Pero isang araw, nang tinawag ako ng Diyos, nagkaroon ako ng karamdaman, cancer. 6 na buwan po ako sa ospital. Halos mamatay na po ako. Butot balat. Ito na sinabi ko, Panginoong Diyos, saan kita matatagpuan? Gusto ko pang mabuhay. I-extend ko pang buhay ko. At ang nalalabi kong buhay, iaalay ko sa iyo. Isang araw may dumating na nag-iibanghelyo. Sabi nga nila, ang tao pag nagigipit, sa patalim kumakapit. At tinanggap ko ang Panginoon. Sabi ko, Diyos ko, kung ito na ang kasagutan sa panalangin ko, tatanggapin ko. Alam niyo po, simula nung tinanggap ko ang Panginoon, nagpa-pray over ako. Mula noon hanggang ngayon, hindi na po bumalik yung karamdaman ko. Kaya po yung operasyon. Grabe po yan. 6 na buwan ako sa loob ng ospital. Ganun din po ang kalagayan. Yan po pinahintulutan ng Diyos para mahanap niyo po ang tiyak na daan patungo sa langit sa buhay mo lang. Kaya, beloved brother Carl, maglaan po kayo ng panahon. Ito lang po yan. Ipangako niyo po sa linggo, dadalo po kayo. Tinitiyak ko pagkagalingan kayo ng Diyos. Ha? Amen. Sama niyo po si sweetheart niyo. Sama niyo po. Kasi, ang kaligtasan kasi, hindi lamang para ito sa may karamdaman. Lahat ng tao may sakit o wala, kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng kaligtasan. Kailangan natin ng buhay na walang hanggan. Kailangan tayo ay ma-free sa tiyak na kapahamakan sa apoy ng impyerno. Eh, pinahintulutan na. Alam kong, kung wala po yung ganyang sakit, imposibleng kami makarating dito. Para alam mo siya. Ha? Sabi ng Biblia, sa bawat bagay, sa bawat panahon, ang Diyos ay may panukala. Kaya ito po yung panahon ng Diyos para sa inyo. Bakit? Mahal kayo ng Diyos. Amen. Kaya ano yan, beloved brother Carl, ito ha. Sa Biblia, ang daan ng kaligtasan, hindi ho relihiyon. Ako, religyoso ako eh. Pero pagiging religyoso ko noon, sugarol, mahilig sa alak, chain smoker, lahat ng bisyo na sa akin. Religyoso ako noon. Walang pagbabago. Pero isang araw nang tinanggap ko ang Panginoon Jesucristo, sa ganong kalagayan ako'y may sakit. Mula noon hanggang ngayon, binago ako ng Diyos. Yun po yung banal na buhay. Sapagkat lahat ng papasok sa langit, sapagkat ang langit ay banal, ang langit ay pag-aari ng Diyos na banal, wala pong papasok doon na hindi banal. Lahat po na papasok doon, tawang banal. Tama po ba? Oo. Yan po ang din yan. Kaya dapat, lagi maging banal po tayo sa harapan ng Diyos at ngayon po, beloved. Sabi ng Panginoon, ako lang ang daan, buhay at ang katotohanan. Sino man ay hindi makaparorong sa langit, kundi sa mga ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Kapag tinanggap mo ang Ebanghelyo, si Kristo'y namatay para sa iyo. Mahal ng Diyos. At pag tinanggap mo pa ni si Kristo bilang Panginoon Diyos at hari ng buhay, tawag ng miracle, mag-iiba na ito sa buhay. Okay, sige po. Tanggapin niyo po ang Panginoon, ha? Taas niyo po yung kamay. Beloved sister, sumunod po kayo sa maiksing panalangin. Ano po? Panalangin ng pagsisisi. Pikit po natin ang ating mga mata. Sumunod po tayo sa mga panalangin. Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, ako po ay nagpapasalamat sa dakilang Ebanghelyo sa dakilang Ebanghelyo na aking narinig na aking narinig sa oras na ito. Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, tinatanggap tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, maawa po kayo sa akin. maawa po ka sa akin. Pagalingin niyo po ang aking karamdaman. Pagalangin niyo po ang aking karamdaman. At ako po'y nangangako At ako po'y nangangako na maglilingkod sa sa iyo. pangalan ni Sa Hesus pangalan ni Jesus na aking na tinanggap. aking tinanggap. Amen. Amen. Opo, mapagpala po namin Ama, Diyos sa mga pangyarihan sa lahat ng mga banal. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Nawa ito hindi una tuloy ng kanilang paglilingkod. Manapay ito ang simulahin. Sa pangalan ng Jesus, Pangalan ni kami Jesus. sama at manalangin. Amen and amen. Amen. Praise God.
Diyos, yun po. Mahal at pusos. Patawarin po Patawarin ko sa lahat sa lahat ng aking na aking pinapagpapasan. magkasama. Linisin mo po ang aking puso. At hugasan ng kapanagpanalan. At ako'y nangangako, maglilingkod sa iyo. Sa pangalan ng Jesus. Pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Jesus. Pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Jesus. Demons of permanent sickness. In Jesus. Jesus. Mula ulo hanggang talampakan, lalo na sa Panginoon. Mahal. Ipagkaloob mo ang healing, complete deliverance by faith, by miracle. In Jesus' Jesus' name. name. In In Jesus' Jesus' name. name. Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. By faith, by miracle. Receive right now. Complete healing, complete deliverance by faith, by miracle. In Jesus' name. Jesus' In name. Jesus' name. Amen. Ayan na, sir. Ano mo po yan? Patuloy po kayo. Dahil meron pong tinatawag na instant healing, meron pong tinatawag na gradual healing. It depends po yan sa inyo pong pananampalataya. Kaya sa Sunday, ngayon po ay Friday, Sabado, Linggo, sumamba po kayo. Maririnig niyo po yung mga pinagaling ng Diyos doon. Mga pinagpala, pinagaling, pinaghimala, maririnig niyo. Katulad din niyo po rin sila na talagang may mga karamdaman. Pero nung sila'y maglingkod, pinagpala sila, pinagaling. Okay po, pinagpapagkam, ha? God bless. Sunday, ha? God. Susunduin na lang kamo dito Oo, na. sundin po. Yan may salat may siya. May sasakyan naman dyan sa atin. No, sa Domingo. Mga oras di. Sa Gerson. Mga, Beloved Father. mga alas 7. Hasta mo lang na alas 11. Sa may barangay Lakturan. Lapit na lang. Oo, nay no? Tama mo. Pwede ka makasama.